Ubod ng gwapo at sa unang tingin ay aakalain na isang anghel o santo dahil sa ganda ng mga mata na parang ngingiti rin kapag ngumiti ang labi. Pero taliwas ang anyo nito sa totoong kulay ng pagkatao. Kung gaano kaganda ang kutis at ang kulay ay ganoon naman kaitim ang ugali at kaluluwa. Natigilan siya sa paghakbang nang ma-realize kung ano ang sinabi niya. Parang pinuri pa niya ito sa pisikal na aspeto at parang ang ibig pa niyang sabihin ay pogi ito, dangan lang na ubod na bintangero. Lalo na siyang napailing sa katangahan. Mana rin siya minsan sa mga tiyahin niyang lukarit. Mahilig sa pogi pero naman palaging napipili ay tabingi at bungi. Tumuloy siya sa isang sulok ng kwarto at doon ulit isiniksik ang sarili at nag-umpisa na naman na umiyak. Kahit na gusto niyang magtapang-tapangan ay hindi niya magawa. Kumpara sa sarili niya, kaya niya. Hindi kapag naiisip niya ang nanay niya at kapatid. They're always her main concern and she did everything to keep the pregnancy safe. Minsan kahit na pamasahin niya sa eskwela ay binibili pa niyang pagkain ng nanay niya para naman hindi araw-araw na tuyo o sardinas ang ulam noon. Kasi gusto niya sana na malusog ang baby brother niya paglabas. Pero paano pa niya tutulungan ngayon ang ina niya kung nandoon siya sa isang sulok ng malaki at malungkot na kwarto na parang kwarto ng mga taong nagbibilang na ng oras bago humarap kay San Pedro. Yun ay kung kay San Pedro siya haharap. Baka sa impyerno siya mapunta. Niyakap niya ulit ang mga tuhod at doon itinabingi ang mukha papalayo sa lalaking nakatayo at nakatingin sa kanya. Wala iyong imik na inaaral siya at ramdam niya iyon. Pero naniniwala siya na hindi siya hayaan ng Diyos na mamatay. Kung mamamatay man siya, tatayo pa rin siya sa katotohanan kahit na ilang libong beses siyang pugutan ng ulo. Nang hindi na nakuhang humarap sa kanya ng babaeng nabili ng ama, ay tumalikod na si Gavin at lumabas ng kwarto na iyon. "Lock this." Mariin na utos niya sa pinagkakatiwalaang tauhan na si Greg. "Yes, boss." Sagot nito tapos ay nangiti. Napatanga siya sa tauhan at nangunot ang noo. Ano ay iningiti-ngiti na lalaki sa harap niya na parang nasiraan ng ulo habang parang nakalutang sa langit ang ora ng mukha. "Boss, pwede bang maalbor si Miss Janita kapag lumabas na lahat ng ebidensya? Ang ganda kasi, sayang naman." Ani Greg na dumila pa sa labi. Umigting ang panga ni Gavin sa narinig. It was unexpected but his body was also kicking a while back when he raked the young woman's body, especially when he noticed her womanhood that was so damn overtly traced beneath her leggings. She's so petite but quite enough for her height. Hindi dapat na ganoon na maging reaksyon niya sa babae na suspect sa pagkamatay ng ama niya. Pero kusang umiinit ang katawan niya at gusto niyang dungisan ang maputing balat ng dalaga at papulahin sa sarap. "Walang makikialam sa kanya." Sagot niya kay Greg saka siya maangas na naglakad papaalis habang napapasulyap sa hawak na cellphone. He stopped amidst along the hallway when the screen of the phone lit up. Pinabuksan na niya ang aparato at ipinatanggal ang password. Agad-agad nang iabot iyon sa kanya ng bakla sa club. Pumasok doon ang isang mensaheng galing sa isang Chang BB cream. Kaagad na nangunot ang noo ni Gavin dahil ganoon din ang nakapangalan sa messages na nabasa niya kanina. Is there such a name as BB cream? Napaisip pa siya at nahilot ang noo nang makuha niya na BB cream nga ang tinutukoy mismo na pangalan doon. Naiiling siya. That was such a funny screen name. Binuksan niya ang message at binasa. "Diyos ko naman, Emily! And be the word na, nak! Hinahanap ka na ng nanay mo at umiiyak na pumasok sa delivery room. At kahit na pag-iri yung mga atungan, kahit ako napapairin na kaya lang tayo yung lalabas. Nasaan ka na bang bata ka? Alam mo naman na ikaw lalakas ng loob ng ina mong lukarit. Ang tagal-tagal mong umuwi. Umuwi ka na, Emily. Maawa ka." Chang baby. He sighed and slid back the phone inside his pocket. The face of that girl he imprisoned inside the vast room came flashing in like a bullet train inside his brain. Hindi niya gustong makaramdam ng awa pero parang may kung anong bahagi sa kanya ang nakakaramdam ng tiwala sa mga salitang sinabi noon sa kanya. Kanina pa niya binasa ang mga messages sa cellphone ng dalaga at naramdaman na lang niya na napapangiti siya habang binabasa ang mga kalokohan noon sa text. Hindi niya pinaligtas kahit na simpleng conversation sa mga kaklase, siguro noon at mga tiyahin, sa sariling ina. Iba't iba ang kulay ng bawat usapan. May kalokohan, may seryoso at kapag sa ina naman ay puno ng pagmamahal. And what he noticed? She has no boyfriend.
Aaminin niyang na-confuse siya sa pagkatao ng babae at nag-iisip siya ng husto kung paniniwalaan ba niya ang lahat ng ebidensya na nagtuturo doon. Walang CCTV sa dressing room ng club at sira naman ang CCTV sa main entrance ng building. He is also wondering but he's keeping it for himself. Bakit naman nasira tapos hindi ipinaayos? Napakahigpit ng bilin niya na huwag hahayaan na sira ang CCTV dahil sa panahon ngayon kapag may kaguluhan ay footages ang number 1 na ebidensya. Masakit sa kalooban niya na mawala ang ama niya dahil hindi niya inaasahan niyon. Ni hindi man lang niya nasabi na mahal niya at kahit na paano ay hindi na naman ganoon kasama ang loob niya. Nagkaisip na siya at kahit paano ay naiintindihan na niya na kailangan na sigurong tanggalin ang life support noon sa mommy niya na 3 taon ng comatose. He had thought that his dad only wanted to have another wife after his mother. But as years passed him by, his point of view gradually changed. Ngayon ay ulila na siyang lubos. Walang ina at wala ng ama. Sa isang iglap, ang daddy niya na pinababantayan niyang pilit ay nawala sa isang kurap lang ng mga mata niya. Nawala sa kanya at pakiramdam niya ay kulang na kulang ang pagpapakita niya ng pagmamahal doon at puro nga hinanakit na lang ang madalas niyang isang bulat. Tinalo pa siya ng batang babae na madalas walang ibang laman ng text sa tao na nakapangalan ay nanay kung hindi love you nay at baby bunso. At bakit noon nasabi ng daddy niya ay isinanla na raw niya ang kaluluwa niya kay Satanas? That means to say, that woman and his dad talk? Hindi ang tipo ng ama niya ang magsasalita ng ganoon sa bagong kakilala. He's familiar with those words because his dad used to say those things to him whenever he's acting so impatient and devilish. That's why his mind became suddenly befuddled. Hindi pwedeng gawagwalang ng babae ang salita na iyon dahil iisang bibig lang ang pinanggalingan noon sa ama niya. At sa CCTV footage na kuha sa hotel, bitbit na ng dalaga ang bag sa umpisa pa lang. Kung ninakaw iyon sa ama niya, bakit naman habang nag-uusap ang dalawa mula sa elevator, ay hindi man lang inagaw ng daddy niya ang bag na iyon na may 1,000,000? That was quite questionable. Kaya hindi niya tuluyang masaktan kasi ayaw niyang pagsisihan na makapanakit lalo pa ng babaeng walang muwang at walang laban. He's known as dark, dangerous, and not afraid to kill anyone. But he's an autocratic gentleman. Hindi siya katulad ng mga nambuli sa kanya noon at nangharas na basta lang mapagtripa ng isang tao ay pagpatay na kaagad. He's a ruler of his own, but also fair. Akala lang ng iba hindi siya patas pero patas siya sa tagong paraan. At mas gusto nga niya iyon para palagi siyang kinatatakutan ng lahat. Pagliko niya sa kanang bahagi ng basement ay nasalubong niya ang yaya niya na mugto pa ang mga mata. May dala iyong tray ng pagkain, tuwalya at bihisang damit pambabae. Hindi ka ba magagalit kung dadalhan ko ng pagkain yung bata, Kelvin? Tanong sa kanya ng matanda. Bata? Bata pa nga talaga at sa pagkakaalam niya ay 20 lang. Kahit naman paano ay tao pa rin iyon at babae pa. Sa tingin mo ba, kung nandito ang daddy mo ay matutuwa siya na may nakakulong doon sa kwartong pinagkakulungan din ng mommy mo noong nakomatos yun? Uminit ang ulo niya sa matandang katulong na tagapag-alaga na niya simula noong baby pa daw siya. Pwede ba, yaya? Huwag mo akong umpisahan. Pakainin mo na lang kung gusto mo. Why would I even show concern to the suspected criminal who silently murdered my old man? Salubong ang mga kilay na sabi niya sa matandang babae. Suspected criminal, Gavin. Dark. Salo niya. Gavin ka pa rin sa akin at hindi ako katulad ng madrasta mo na parang tuwang-tuwa pa na magmukha ka talagang maitim ang budhi na tao. Umigting ang panga niya. Will you stop it, yaya? Umiinit ang ulo ko. Pakuluin mo pa. Kulang pa. Hindi ka pa nga nagbabasag ng gamit. Ipinapaalala ko lang sa'yo na hindi porkat siya ang suspect ay siya na ang may sala. Matalino ka naman bata at nag-aral ka nga sa UK, di ba? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ikatutuwa ng ama mo sa langit kung magkamali ka na desisyon. At mas malala ay masaktan mo sa batang wala namang kasalanan. Halos magkiskisa ng mga ngipin niya sa pakikinig sa sermon kaya nilayasan na rin niya ang matandang babae. The nerve. Napailing siya sa pagkadismaya. Kung hindi lang siya napamahal sa matandang dalagang katulong baka matagal na niyang idinispat siya iyon. Tumayo na rin kasi itong ina niya kaya kahit na paano ay malapit na ang loob niya kay Lerma. Kaya nga nakakapagsalita sa kanya ng kung ano-ano dahil hinahayaan niya. Bukod doon, ito ang kaisa-isang tao sa mundo na sanay na sa ugali niyang mainitin ang ulo at palaging pikon.
Bring cotton balls, betadine and gauze, too. She has wound on her forehead. Sabi niya sa kawalan habang patuloy sa pag-akyat papunta sa salas. Doon ay nadatnan niya ang mga tauhan, kausap ang mga taga-funeraria. Ayan pala si boss. Anang isa nang makita siya. Namewang pa si Gavin at pinagmasdan ang mga taong naka-uniforme ng kulay violet. Boss, 7 oras pa daw po bago imbalsamuhin si senyor. Ani Badong, parang sumirit ang kirot sa puso niya na maisip na tatanggalan na ng dugo ang daddy niyang nakasama niya ng 32 years. Saan daw boss dadalhin? Sa chapel daw ba? At kung pamimisahan daw para ma-schedule na sa simbahan? Napapakamot na tanong pa ng tauhan niya. Anong klaseng tanong iyon? Natural. Anong tingin sa kanya ng mga taong ito? Diablo na masusunog kapag pumasok sa kapilya at nakarinig ng misa? Damn it! Natural! Pati ba yan ikukonsulta niyo pa? Common sense! Nakakainit kayo ng ulo! Singhal niya sa mga iyon kaya sabay-sabay na napaiwas ng tingin. Biglang sumaglit sa isip niya ang hamon kanina sa kanya ng batang babae na nakakulong. Kung ang mga tauhan niya na dekada na niyang kasama ay hindi sa kanya makatingin ng diretso sa mata, ibang babae na iyon na ngayon lang sila nagkita ay nakuha pa lumapit sa kanya at titigan siya. And that brought a different tingle in his body. She's so damn beautiful, especially when closer. And those small thin red lips he could devour until swollen. Hindi niya lubos maisip na makakaramdam pa siya ng ganoon sa kabila ng katotohanan na nagluluksa ang puso niya sa pagkawala ng ama. Papaakyat na sana siya nang hagdan ng tawagin siya ng Yaya Lerma niya. Calvin! He didn't look back. He just paused. Hinahanap ko ng bata. May gusto daw sabihin at ipakausap. Parang sa tono ng pananalita ng matandang babae ay may habag iyon na nararamdaman. Why would Dark talk to her? She's a murderer! Erica interrupted upstairs. Napatingala siya sa babaeng umiiyak at itim na ang suot na abot sa talampakan. Huwag kang padadala sa mukhang santa na babae na iyon, Dark. She killed your father, and if I were you to decide, I'll dispatch her in no time. Papatayin ko yun. Pinatay niya ang asawa ko. Gavin blew his breath harshly when Erica ran away from the indoor balcony. Nagsalubong ang kilay niya at naramdaman na naman niyang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa niya. Gavin! Untag na matanda sa likuran niya pero hindi pa rin siya lumingon. Kinuha niya ang cellphone at pasimpleng binasa ang message. Dalawa na iyon ngayon. From BB Cream and from Lydia De Vega. Lydia De Vega? Emily! Nanganak na ang nanay mo. May kapatid ka na anak. Lalaki. Pogi. Sa wakas may kapatid ka na. Umuwi ka na at ang nanay mo dinurugo. 3 bag ng dugo ang inilabas mula sa blood bank. Baka daw madagdagan pa. Hindi sila makakalabas kapag walang naibayad sa ospital. Nak, nasan ka na, nak? Okay ka lang ba? Hindi ka na sumasagot. Chang, baby. Binuksan naman niya ang isa pa na galing sa Lydia De Vega raw. Pamangkin ko maganda. May baby brother ka na. Nak, ang pogi-pogi. Uwi na bilis at nang makarga mo. Hindi halata na tuyo ang palaging ulam niyo ng nanay mo. Mataba ang kapatid mo, hindi kaya ng nanay mo. Mukhang tibihin na parot. Okay ka lang ba, anak? Hindi ka daw nagre-reply. Changlid. Gavin kept his lips as he slid the phone back inside his pocket. He forced himself not to feel anything at all, but Mercy is calling his name. Hindi niya gustong maramdaman pero may namumuong awa sa loob ng dibdib niya nang mabasa ang isa sa mga messages. Hindi halata na tuyo ang palaging ulam? What does she need? Baliwalang tanong niya sa matanda at bahagyang ipinihit ang ulo niya. May ipakikiusap lang daw. Ipakikiusap? Parang tumaas na naman ang presyon ng dugo niya. Matapos na patayin ng ama niya, makikiusap? Nasaan ang nipis na mukha ng babaeng iyon para makiusap? Kailanman ang taong may ginawang kalukuhan ay hindi nagkakaroon ng lakas na loob na makiusap, Gavin. Oh yes, kung kasing kapal ng plyboard ang mukha niya. Nagtatalo ang isip niya pero kusang pumihit ang mga paa ng binata pabalik sa basement. Nakita niya ang pagyuko at pagngiti ng yaya niya na lagpasan niya iyon. Tuloy-tuloy siya sa lumang kwarto nang mapansin niya na ang dilim ng langit na ginuguhitan ng kidlat. Is heaven mourning for his lost too? Open the shit! Utos niya kay Greg na sumunod naman kaagad at saka binuksan ng pintuan.
Pagpasok niya ay nakasiksik pa rin sa sulok ng kwarto ang dalaga pero iba na ang suot na damit at mukhang nasuklayan na. Walang hiya naman ang yaya niya. Bakit naman pinagsuot ng damit ng mommy niyang namatay ang babae? Naka-night gown na puti kaya parang lalong mukhang anghel na tuloy tingnan. That old nanny could have just asked Erica for unused clothes. Pero ano pa bang aasahan niya? Hindi naman magkasundo ang dalawa at halos hindi nga nagpapansinan. And knowing Erica too, itatapon na lang noon ang mga damit kaysa ipamigay sa iba. What do you want? Ang kapal din ang mukha mo na humiling pa sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Lumabas ka agad ang sama ng loob niya. Tumayo ang dalaga at langhiya dahil sumabay din na tumayo ang pagkalalaki niya na makita kung gaano kaganda ang babaeng ipalilibing lang niya ng buhay sa oras na makumpirma niya na ito nga ang nagturok sa daddy niya ng potassium chloride. Halos walisin ng damit ang carpet sa sobrang haba. Matangkad ang babae pero mas matangkad ang mommy niya noong nabubuhay pa iyon. Magkasing katawan na kahit na may pagkaslim ay nakabandera naman ang malapad na balakang at dibdib na alam niyang bilugan. Kung papatayin mo ako, baka pwede naman ako makiusap hindi para sa sarili ko hindi para sa kapatid kong baby at sa nanay ko. Sila ang dahilan kaya nandito ko kaya kahit na ikamatay ko man, makikiusap pa rin ako. Baka naman pwedeng yung 200,000 may abot niyo sa kanila. Napapahikbing pakiusap nito pero napatilikod siya. That's stupidity. You're wasting my time. Buhay ang kinuha mo tapos ako pa ang magbibigay ng pera sa pamilya mo? Pwede ko naman silang isama na sa libingan mo. Bumalikwas ang manipis niyang labi nang tapunan niya ng tingin si Emily. Tuluyan na naman itong napaiyak. Huwag mo silang sasaktan. Her voice cracked as it echoed around the room. Patayin mo ako kung ilang beses mo gusto. Gusto huwag lang ang nanay ko. At huwag ang kapatid ko. Huwag naman ang pamilya ko. She hysterically cried and ran back to the corner of the room, wrapping her legs with her arms. Humagulo ito doon ng iyak at parang wala na itong tapang. Hindi katulad kanina. Parang gusto na nitong ilubog ang sariling katawan sa pader. Nanay ko. She sobs. Tumalikod si Gavin at siya naman pagpasok ng matandang katulong sa kwarto. Hindi talaga takot sa kanya ang matanda pero alam naman noon kung hanggang saan lang dapat na makialam. Sa ilang mga tao na ikinulong niya dahil namumuro na sa kanya at ipinatorture ay hindi naman nakuhang patakasan ng matanda. Talagang maalaga lang iyon at maasikaso. Pinaiyak mo na naman. Pinatahan ko na nga. Naiiling na sabi pa ni Lorma sa kanya. Tom, yaya. Si Daddy ang pinag-uusapan dito at hindi ang buhay ng babaeng yan. Paano kong bawiin ang buhay ni Dad kapag kinuha ko ang kapatid niya at ang inang yan? Duro niya sa dalaga na lalong lumakas ang pag-iyak pero maya-maya ay tumayo ito at sinugod siya na mag-asawang sampal na hindi niya napaghandaan na sa lagin. Demonyo ka! Satanas ka talaga! Satanas ka! Emily cried as she kept on molding his chest, and so as his face. Stop at once! Sigaw ni Gavin pero hindi sumunod ang dalaga kaya mariin niyang hinawakan sa braso at inalug pa niya. Ang sama na ugali mo! Kaya kahit na kapatawaran sa ama mo, hindi mo na ibigay! Isang malakas na suntok ang inabot niya kaya tuluyang tumigas ang panga niya. Naiangat niya ang isang kamay para patahimikin ito ng isang sampal din. He was then ready to slap her face but he contained himself when he saw how innocent her face is. Puno ng luha ang mga mata at pati na mukha. Halos mawala ng mata dahil maliit na nga namumugto pa. Her upper lip is swollen due to crying, yet still so very cute and so pert. Tom, how can he beat such face? Napailag si Emily at natakpan ang sariling mukha habang umiiyak sa pag-aakalang masasaktan niya. Kaya namatay siya ng malungkot dahil sa pag-akala mo na pinatay niyang mommy mo at hindi mo siya pinatawad. She whips. Nadalihan siyang lalo pero nandoon pa rin ang gigil niya at konting-konti na lang ay talagang baka makasakit siya ng babae sa unang pagkakataon. Demonyo! Muro pa nito sa kanya at buong lakas ng loob na tinapunan siya ng tingin pero natikom lang niya nang mariin ang mga kamao na nakabitin sa ere. Humarap siya sa pader at yun ang nasuntok niya. Rinig niya ang pagsinghap na matandang katulong. Gavin! Mabilis na lumapit ang matanda. Diyos ko, kumalma ka.
Pataya mamamot kung ano pang nangyayari dito. Manahimik ka na muna anak at hayaan ang batas dito. Hinagod noon ang likod niya. His tears fell. It was damn true. Paano na naman nalaman iyon ng babaeng ito? Isang sekreto iyon na sila lang na mag-ama ang nakakaalam at hindi kahit na si Erica. He composed himself and stood firmly, bulging his chest out. You better be careful next time, lady. Kapag dumapo pa sa akin ang kamay mo na iyan, may kalalagyan ka na. Banta niya sa dalaga na hindi man lang iyon nakuhang tingnan at lingunin. He walked toward the door and Gruffy swung it open. Buong lakas na ibinalibag niya papasara at saka siya namewang habang kinukontrol ang paghinga. The vixen. Umulit pa sa kanya ang babaeng iyon at talagang makakatikim iyon ng ibang parusa. Hindi niya gusto ang aksyon ng katawan niya at ngayon ay kumpirmadong-kumpirmado na niya. Malay ba niyang hindi hamak na triple ang ganda sa personal ng Emily na iyon kaysa sa litratong nakuha sa compartment ng limousine ng daddy niya. Tumingin siya kay Greg at nakatingin din sa kanya ang lalaki. Pabababain ko si Badong. Pumunta ka sa ospital kung saan nanganak ang nanay niyan. Napabuga siya ng hangin. Hanggang ngayon ay nagpupumilit pa rin na makawala ang kademonyohan niya. The monster inside him wants to roar and break free. Parang gusto niyang manakit at magpunit ng punching bag. No one had hurt him before. More likely, physically. Pagkatapos niyang magising sa coma dahil sa pambubugbog sa kanya, wala na siyang taong hinayaan na saktan siya, babae man o lalaki. Pero ang isang iyon, sa loob ng kwarto ay sobrang tapang kahit na iiyak-iyak na parang kalabaw. Find her parent and her brother. Pay the hospital bills. Make sure that they're doing well and settle everything. Gavin added. Sigurado ka, boss? He nodded. I'm changing my mind. I'll imprison her for my own personal needs and help her taste heaven before she faces hell. Tumalim ang mga mata niya sa tauhan. No one must touch her. She's mine. Ngisi ang sinagot ni Greg at isang saludo. Basta sabi mo, boss. He walked away. That's what his body's screaming all about. His first order was to kill the suspect, but when he found the picture inside the compartment of his dad's car, he had a change of plan. Agaran siyang tumawag sa mga tauhan ng ama niya at ipinauuwi ang babae na walang galos at pasa. Nakipag-unahan pa siya sa pulis at sa kanya pinabura ang CCTV footage ng damputin ng mga tauhan niya, si Emily. It was etched in his mind that he'd give her both, for now, heaven and hell. Gavin tersely sat straight when he heard something. It's a woman's voice that was frenetically screaming. Nakaupo siya sa silya sa bar at umiinom pa rin ng alak. Pero nabulabog siya ng boses na iyon. Alak kasi ang nakakatulong sa kanyang mag-isip pero parang malalaglag na ang mga mata niya sa puyat. He stood up when the woman screamed again in accordance with the thunder and lightnings. It's Emily. Hindi niya gustong bumaba pero hinila siya ng mga paa niya at naglakad sa hallway na iisang ilaw habang hawak ang bote ng alak. He grabbed the key, which was dangling over the hook that was attached on the wall. Nanay! Nanay! Another scream when lightning strikes. Marahas niyang binuksan ang pintuan at literal na nanlaki ang mga mata ni Gavin nang itapo ni Emily ang sarili sa kanya. Nanay! She cried. Halos magpakarga na ito sa paglambitin sa batok niya at nagpupumilit na sumiksik sa katawan. Holy Christ, mukha na ba siyang nanay? Nabuhay ang pagkalalaki niya at siguradong kukunin na niya ang kabayaran sa perang inilabas niya. Ngayon na. He's not the type of man who knows how to control himself when it comes to sexual matters. Tumili ulit si Emily at nagtatalon habang nakalambitin sa leeg niya. This is hilarious. Get off! Mariin na utos niya pero parang bingi ang dalaga. Nanay! Umiiyak na sabi nito. Nanay pala? Takot pala ito sa kulog at kidlat? No, he'll help her forget. Walang pag-aatubiling kinaladkad niya ito papunta sa basement at tila ba wala itong pakialam basta nakasiksik lang sa may tagiliran niya at umiiyak. Hindi na ba ito napapagod na umiyak? 2 araw at 2 gabi nang umiiyak. Wala pa ring tigil. Uwi na ako kay nanay. Mauwa ka naman sa akin. Hindi naman talaga ako ang pumatay sa daddy mo. Ibinigay lang sa akin ni Mama El ang bag na iyon at nakuha ko lang si Red sa ibabaw ng vanity mirror sa dressing room. Kaya tinapon ko sa basurahan.
Napatili ulit ito at napasumiksik sa kanya nang muling kumulog at kumidlat. Lalo siya nagiinit sa kumikisnis nitong dibdib sa may tagiliran niya kaya bigla siyang napatingin doon. Dong, her moans are visible beneath her dress. Wala siyang pakialam sa sinasabi nito basta ang laman ng utak niya ay kanya ito ngayon bago siya umalis papunta sa burol ng ama niya. Nang mabitbit niya ito sa isa sa mga guest rooms ay kaagad niya itong itinapon sa sofa sa kanya isinara ang pintuan. Emily was mystified when she was tossed over the sofa. Halos matumba pa siya at sumalpok ang ulo sa malambot na armrest. Agad siyang parang natauhan ng mawala ng ingay sa paligid na kahit napatak ng ulan ay hindi na niya marinig. Bakit nawala ng kulog at kidlat? Napalinga si Emily at takang tumingala sa kisame na may isang magarang chandelier pero naagaw ang pansin niya na lalaking ang itim ng titig sa dibdib niya. Diyos ko, agad siya napausog na maghubad ng t-shirt ang lalaki matapos na isara ang pinto at ilapag ang wine bottle sa isang shelf. Anong? Tumayo siya kasabay ng paghikbi at tumakbo pero bigla siyang nadapa nang maapakan niya ang pagkahaba-habang damit. There's no place to run. Emily, let's call it quits after all. You sold yourself, remember? My dad bought you and I am going to claim the prize. Napabalikos ng bangon si Gavin nang makarinig siya ng kalampag sa pintuan. He cupped his head and shut his eyes. May hangover pa siya. Hangover ng alak at hangover ng babae. Matapos niyang magawa ang hinihingi ng katawan niya sa batang-bata na si Emily, umalis siya na walang paalam at naglakad ng hubad papunta sa kwarto niya. Wala siyang pagsisisi kahit na medyo naging marahas siya. The fact that he had helped her reach her custom was more than a big proof that somehow her body enjoyed the pleasure too. Kung may pinagsisisihan man siya, iyon ay hindi niya nakuha na gumamit ng condom. He was so damn horny and the more that lady struggled, the more he was so tempted to taste her. Nawala sa utak niya na gumamit ng protection. It was okay somehow because she's a virgin. What's not okay is, what if he gets her pregnant? Wala siyang balak na magkaroon ng anak sa babaeng suspect sa pagkamatay ng ama niya. O kung sakali man na hindi iyon ang pumatay, wala pa rin siyang balak dahil ayaw niyang mag-asawa at mas lalong ayaw niyang magkaroon ng anak na siguradong mapapabayaan lang naman niya dahil sa trabaho. Ayaw niya ng asawa na makikialam sa desisyon niya at gugwardyahan siya na parang dinaig pa ang isang paslit na nakidnap. Tumayo siya ng tuluyan at walang pakialam sa kahubdan niya. Pumunta siya sa pintuan at marahas iyon na binuksan. Nanlaki ang mga mata ni Greg nang tumingin sa ibaba niya. He is Gavin's most trusted man, more than a friend. Greg is a brother for him, 4 years older than him to be exact. Boss, alisin ko na. Nito na napatingin sa pagkalalaki niya. Kaya pala naka-standing ovation na naman. Sumulyap siya sa suot na relo at totoong umaga na. I'll just take a shower. Anya napapatalikod na sana pero humahangos na nagpapanik ang yaya niya. Gavin anak, sa ano? Natigilan ang matanda ng halos mapatapat sa pintuan ng kwarto niya. Pero Diyos mahabaging langit, bakit wala kang salwal na bata ka? Napaantanda iyon ng Cruz at si Greg naman ay nangingiti na tumikim. Umangat ang mga kilay niya at walang pakialam sa tanong ng matanda. What do you need, yaya? Kumurap iyon at parang biglang naalalang ipinagpapanik. Nawawala yung bata. Diyos ko, baka mapano yun? Ipinagdaop nito ang mga palad na parang dumadalangin. Napaano na nga? Inano ko na kasi. Nanulis ang mga labi niya at relax na tumalikod. She's in the guest room. Takot siya sa kulog at kidlat kaya dinala ko siya doon. Kaninang 2:00. Tumuloy na siya sa paglakad papunta sa banyo pero saglit na nilingon ang matandang babae na parang natatarantang napatakbo papunta sa kabilang wing ng kabahayan. Gavin smirks. Bumalik sa isip niya kung gaano kaganda ang mukha ni Emily kahit na umiiyak at nanlalaban. She's the most innocent face and innocent eyes he had ever seen. Parang bata ang mga mata noon kung tumitig at walang kamali-mali siya. Well then, I'll put malice in your virgin eyes. Ngumisi siya sa sarili sa harap ng salamin nang pumasok sa banyo.
Nanginginig na niyakap ni Emily ang sarili. Hindi niya makontrol ang pangangatal ng katawan niyang parang walang lakas kahit na ang gumalaw man lang. Nanay! Lumuluhang tawag niya sa ina. Nilalamig siya pero wala siyang magawa. Hindi niya kayang kumilos at para siyang binugbog ng 9 na katao. Yun ang katumbas ni Gavin para sa kanya dahil sa sobrang tangkad noon at laki ng katawan. Her chin is shaking. Her body feels so exhausted and overly used. She feels like being placed inside the high centigrade of an oven, yet she feels so cold. Nanay! Uwi na ako, nanay! Humikbi siya at kahit na boss ay parang wala nang lumalabas o kung meron man, malat na malat. Kahit na ang pagbukas ng pintuan ng kwarto ay parang bangungot sa kanyang pakiramdam. Lalo siyang nanginig sa pag-aakalang si Gavin na naman iyon. Diyos ko! Bulalas na isang pamilyar na boses sa kanya. Emily, iha! Oh, baging Diyos! Iminulat niya ang nalalabong mga mata at nakita niyang halos hindi malaman ng matanda kung saan pupunta. Naroong mapatalon iyon at pumihit papalabas pero sa huli ay lumapit sa kanya. Sa mga oras na iyon ay alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang matandang yaya. Kita sa mukha noon ang sobrang pag-aalala sa nakikitang itsura niya. Umangat ang kamay nito pero parang takot na hawakan siya. Yaya! Lalo siyang nanginig at wala nang intensyon na tumirik ang mga mata. Isang palad ang dumapo sa noon niya at pati na sa leeg. Diyos ko! Tulong! Gavin! Gavin! Napaiyak ang matanda at naaninag niyang tumakbo papalabas. Ilang segundo lang ay bumalik na iyon, kasunod ng isang lalaking dumampot sa kanya sa hotel. Parang lalo siyang naliyo sa takot na baka gahasain din siya ng lalaki pero kahit na gusto niyang gumalaw at tumakas ay hindi niya magawa. Para sa tamol, yaya! Bilis! Bilis, yaya! Parang nagpapanik din ang lalaki at sinalat din ang noo niya. Gusto sana niyang ibaling ang muka pakabila pero parang hindi naman siya sasaktan ng lalaki. Yaya, bilis na! Sigaw noon sa matanda na hindi na malaman kung saan pupunta. Para sa tamol! Oo! Tumakbo yun papalabas pero naninig niyang pumasok. Ang lalaki nakaitim na t-shirt at nakamaong na pantalon. Ang demonyo. Pumalahaw siya ng iyak pero cool na pumasok si Gavin habang nakatingin sa kabuuan niya. Humigpit ang hawak ni Emily sa kumot at mas lalo siyang bumaluktot. Nanginginig siya at ang taas na lagnat. Diyos ko, Gavin! Hindi matutuwa ang ama mo sa ginagawa mo sa bata. Anong klase ka na bata ka? Hindi kita pinalaking ganyan. Humihikbi ang matanda nang bumalik.